Magandang araw po sa inyong lahat. This is Chari Mar Flores po, ang inyong licensed broker. At nandito po tayo ngayon sa Privado Homes, Binyan, Laguna. So mag-update lang po tayo with regards sa project dito sa Privado, no? Specifically dito po sa Remas na bahay po. So yung Remas kasi na bahay po natin ngayon ay ano na po siya, halos tapos na po siya, ano. So quick update lang po tayo, no, with regards po sa bahay na to. Ayan, so ang Remas po na bahay, ang lot area niya po ay 67 square meters po. Itong lote po ng Remas po na to ay naka-base po ito sa 67 square meters. Tapos ang floor area niya naman po ay 84.09 square meters po. So mapapansin nyo, meron tayong steps, no, bago yung pinaka pintuan natin. So kasama na rin po ito sa turnover, yung may mga ganitong steps po. Tapos pati itong rough cement na carport area natin ay kasama rin po yan sa turnover. So ayan, so papansin nyo, kasya naman po dito ang sasakyan po. Either SUV man yan o sedan na sasakyan, or tsaka extra sizable na sasakyan po ay kasya pa rin po dito. Kasi malapad po ito yung carport natin. Tapos mataas din po yung ceiling height niya. Ayan, so ito pong Remas ay townhouse po, no. So may kadugtong pa po siya dito na unit right after this one. Kaya lang dito sa privado po kasi, although may mga kadugtong na unit po siya, ay hindi po siya ganong mahahaba. So yung mga townhouse po dito ay tatlong magkakatabi, dalawang magkatabi, or di po kaya apat na magkakatabi po. Ganun lang po siya. Tapos ganun pa rin yung design niya, no. Meron pa rin siyang ganitong bato na design. So lahat po ng houses natin ay either kung anong model man yan, Anonas man yan, Tiesa man yan, or di kaya Nangka at saka Remas po ay ganito. Mayroon po talaga siyang ganitong accent wall po dito sa pinaka-facade ng bahay po. So hindi pa po tapos na tapos itong Remas na bahay, no, kaya hindi natin maipapakita yung pinaka-finish po niya. Pero as you can see po, mai-imagine nyo naman po siya kung ano yung kung gaano ba kalaki yung space sa loob. Tapos kung ano ba yung mga materials na included po. So ito, solid panel door po yung pinaka natin, door sa main entrance, no. Tapos may portion siya sa pinaka entrance po ng sa bahay po na may parang maliit na hallway po siya. Ayan yung hallway po na to. Ayan. Mula dito pa ganyan, no, yan yung hallway niya. Tapos pag bungad natin, yan, ganyan na yung sa malaking space. And bago tayo mag-proceed dito, papakita ko muna itong ikakabit na quartz, no. So quartz po yung countertop natin, no, sa kitchen din ng Remas po. Hindi pa nga lang po na ikakabit itong quartz na to. Kaya hindi pa natin maipapakita dun sa loob kasi di pa po tapos yung kitchen. So, kaya pinakita ko muna ito dito sa labas. Kasi ito rin naman yung ikakabit. So, let's go sa loob. Ayan. So, napakaganda, no? Maluwag. Parang pinaliit na version po siya ng Tiesa na model po. So, ang magiging kitchen area po natin dito ay dito po sa side. So, dyan po ikakabit yung quartz na pinakita ko sa inyo kanina. Ayan. So, maluwag pa rin po. Tapos, ang living area niya po ay dito na po. Ayan yung living area niya. Tapos, yung
Yung sa TV ay doon sa side po na yun. Kasi doon po yung saksakan malapit. Or meron din po tayong saksakan dito, pero I think doon yung sa TV po talaga. Yan, napakalawak pa rin no. Yung ceiling po natin ay naka-flat lang po yung sa turnover, nakaganito lang po. Ito po ay dinesign. So hindi po ganyan sa turnover. Pero pwede nyong ipagaya yung ganito kasi mataas naman yung ceiling natin. So ito yung dirty kitchen niya sa part ng likuran. Ayan. So meron ka pa ring area para sa laundry mo. So malawak po ito sa likod, no. Ayan. Tapos ano naman siya sa drainage, no. Meron siyang drainage system po. Tapos meron din pong lusutan diyan hanggang doon. Meron pong ganito sa pinakailalim na nakakonect naman doon sa harapan ng bahay. Ayan, mataas po ito. So, meron ka pa ring ventilation sa part ng likod, no? Ayan. So, ito po ay provision para sa, sa washing machine. Ayan. So, napakaganda ng pagkaka-layout ng bahay po nito. Ayan. With regards naman sa price po ng bahay na to ay ilalagay ko na lang po dito sa video, no, para magka-idea po kayo. So, 3 bedrooms po ito, by the way, yung Remas natin. Tapos 2 toilet. Ito yung first toilet sa baba. So, ganito rin yung turnover, although wala pa po nakalagay na mga shower enclosure at saka accessories po. Pero ano na po yan, yung toilet natin ay complete na rin po. Except for the shower enclosure po. Yun po yung hindi kasama. Tapos ito yung sa hagdanan natin, maluwag din yung hagdanan natin. So bago maikabit yung yung tawag ito, yung vinyl po, ganito po yung itsura niya. So may bakal, tapos may semento, tapos papatungan ng vinyl po. So yun po yung actual turnover natin. Sa hagdanan naman po natin, yung handrails naman po niya ay hindi po ganito. Papatungan pa po ito ng makapal na wood planks po. Alright, so sa taas naman tayo. So pansin nyo, mataas yung ceiling natin. So pwede kayong maglagay ng chandelier. So ito, sa pinaka second floor natin, ay wala pa po tayong vinyl na nakalagay, no? Vinyl planks. So mas makapal po siya sa vinyl. Kasi planks po yung ikakabit dito. So, ito po ay nakaslab po yung flooring natin, So, purong buhos po yan. Tapos, tsaka papatungan ng vinyl planks. So, nandito po located yung 3 kwarto po natin. So, 1, 2, 3. So, sa master's bedroom po, meron tayong sariling CR. Itong 2 na to, sa baba na lang po sila magsi-CR in case. So, ito po yung first bedroom. Hindi po ito yung actual turnover kasi di pa po nakakabitan ng vinyl flooring po. So, papakita ko po dito sa kabilang room kasi may nakalagay na po. Ayan yung vinyl na ikakabit. So, ganyan na ganyan rin po. So, malalaki yung bintana natin. May mga provision na rin po tayo para sa window type na air condition unit. Ayan. Meron na rin po pala tayong kasamang cabinets dito sa lahat ng kwarto po. So dito po yung provision or yung lagayan ng cabinet po. So dyan po ilalagay. So since di pa siya tapos, wala pa po. So and by the way, yung lahat ng mga bedroom partitions po natin ay nakabuhos po yan. Hindi po yan tulad ng sa iba, kung nakapasok na po kayo or nakapag-inquire na po kayo na ang division ng bedroom po nila ay anong tawag dito? Hardy flex or di po kaya lang yung parang wood lang yung pagkaka materials niya. So ito po yung master's bedroom, no? Yan. So napakaluwag rin ng master's bedroom ng Remas. Alright, so pasukin natin.
Ito yung toilet and bath niya. So maluwag rin kung ano yung lawak doon ng toilet and bath sa ground floor ay ganun din po dito. Ayan. So ang ganda ng pagkakagawa sa CR. So ganyan na rin po yung sa turnover. Hindi pa nga lang po tapos siya lagyan ng toilet bowl, shower, sa shower, tapos yung mga accessories. Pero kasama rin po yung mga yun. Except yung shower enclosure. Ayan. Yung master's bedroom. Tapos meron siyang portion doon na lagayan po ng cabinets po. Hindi lang natin masyadong kita gawa ng medyo mainit. Ayan. So if ever interested po kayo sa bahay po na to, ay mag-message po kayo sa akin sa aking Viber, WhatsApp na number na 0975-576-0927 or di po kayo mag-direct message po kayo sa akin sa aking Facebook account na Chari Mar Flores po. So, yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood. At saka if ever na hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, ay mag-subscribe ka na para ma-update ka pa sa mga future na videos related sa house and lot dito sa Cavite, Laguna at Batangas po na mga properties. So yun lamang po. Maraming salamat po sa aking mga subscribers na walang sawang nanood po sa ating videos. So see you po and thank you po sa lahat-lahat. God bless po. Bye-bye.